Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pinakamalakas na posibleng katunggali ni VP Sara? Sino? Naglabas ng opinion si dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon hinggil sa posibleng senaryo sa 2028 elections kung saan binanggit niya na umano'y pinakamalakas na maring tumapat kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Guanzon ang isang kandidatong may matibay na political advantage. Ito na. Sa tingin ko, ang pinakamalakas na kandidato na pwedeng makalaban ng neck to neck ni VP Sara ay si Martin Romualdez. Bakit naman? Ito ang dahilan. Very popular, charismatic. Sunod-sunod na binanggit ni Guanzon ang mga katangiang aniyay nagpapalakas kay Romualdez bilang kandidato. Very popular, charismatic, sobrang yaman, ang galing mag-speech. Pinakamalinis na kandidato, hindi na-involve sa kahit anumang anomalya. Tinukoy rin ni Guanzon ang umano'y political dominance ni Romualdez sa kanyang distrito sa Leyte. Sabi niya, sa sobrang lakas niya, walang gustong lumaban sa kanya sa distrito sa Leyte. Kung meron man na di-disqualify bago pa umabot ang botohan. Sa dulo ng kanyang pahayag, nagbitaw si Guanzon ng tila biro, ngunit may malinaw na patama. Kaya sana i-launch na ang Martin Romualdez for President movement sa 2028, tapos naka-orange lahat dahil may free all accommodation, stay sa jail. Ano ba ito? Akala ko kung ano yung bakit orange. Dahil makukulong. But anyway, yan ang nakakatuwa kay Attorney Guanzon dahil may pagka-sarcasm, may pagka-joke, kumpleto ang kanyang mga birada eh. Napaka-likot ang kanyang imagination. Charismatic. Tama nga ho. Sa mga kongresista, talagang para siyang artista. Yung after his resignation as speaker, matagal na hindi siya nagpakita. Nung nagpakita siya sa session sa Kamara ay talagang pinagkaguluhan. Yan ang charismatic na Speaker of the House sa mga kongresista. Kailang sa taong bayan, ang bot na lang. Merong nag-post si Master Judea man siguro. Nagbisita si Romualdez sa somewhere in Samar. Nako, ang daming bakanting upuan. Ang kaharap niya, mga 3 tao lang. 3 tao lang ang kaharap niya. I don't know kung sa mga surveys naman, ilan ba yung ano niya? Sa WR numero, hindi siya nakaka 1% eh. 0.7% lang, 0.8 ganon. Itong mga latest ngayon, wala na. Hindi na siya isinasama sa mga surveys. Yung survey ng Tangerie, instead na Romualdez, ang itanong si John Vic Remulla. So, ang tanong is, mayroon pa bang plano si dating Speaker Romualdez na tatakbong presidente? Sa tingin ko, meron pa eh. I might be wrong, kailang tingin ko. Hinihintay lang nila itong resulta ng impeachment ni VP Sara. Umaasa sila na makukonvict nila si VP Sara at pag nakonvict na nila yan aarangkada na yan, Martin Romualdez na yan. Kaya si John Vic Remulla hindi pa yan makakasigurado. Ang hinintay lang na signal is conviction ni VP Sara sa impeachment. Aarangkada si Romualdez. Matagal na niya nang pinangarap ito. Yan nga ang dahilan bakit na bungkag o na break
kawatak-watak ang unit team, dahil sa plano na after Bongbong Marcos, gusto nila Romualdez, after Romualdez, Sandro Marcos, yun ang plano. So tingnan natin kung magmamaterials pa ba yung kaya their only hope is for conviction ni VP Sara sa impeachment. Okay, granting na makonvict nila si VP Sara sa impeachment. Anong ibig sabihin nila? Yung mga tao na makasara Duterte ngayon na hindi pa siya nakonvict, hindi ba nila bubutuhan kung sino man ang endorse ni VP Sara? Diyan sila nagkakamali. Dahil mismo si Congressman Edgar Eresi ang nagbanggit. Dilawan ito Liberal Party, hindi siya DDS. Sabi niya, pag makonvict nila si VP Sara, lalong magagalit ang taong bayan. At kahit sinong endorse ni VP Sara, mananalo sa eleksyon. And I agree. Kaya wala silang lusot eh. Convicted na si VP Sara. Basti Duterte. Ganun pa rin. Kaya wala silang lusot. Kaya tama yung pangitain o prediction ni Attorney Guanzon. Magsuot na kayo ng orange. Bakit? Orange, yun ang suot ng mga preso na papuntang presuhan. So, kung hindi naman tatakbo na si Romualdez, wala na akong ibang nakikita kundi si John Vic Remulla. So, it will be a three-way fight. John Vic, Risa Ontiveros, VP Sara, plus may pang-apat o pang-lima pa yung makakaliwang kandidato, mga leftist, sigurado yan. So, 4, pinakamababa plus mga independent. Good luck. Sana talunin ninyo ang aming minamahal na VP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Wala ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag na mga hero. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro. So mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay magatop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga hero. So napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sir, nakaatop na gyud ni antos mi sa ulan. Salamat kaayo. Salamat sa Ginoo nga dili na gyud mi maulanan kay nakaatop na mi. Oh, pila dayto katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan? Ano to mga 20 na tuig kapin. 20 na kapin katuig.
Oo, so karon pa gyud mo nakaatop. So salamat kayo nang